pong naging interview itong si Alan Peter Cayetano na parang ang dating ay sinisisi po ito pong si former Senator Laila de Lima patungkol po mga kababayan sa issue ng kaso or dismissal mga kababayan na issue dito po sa kasong kinakaharap ni Senator Joel Villanueva. So ngayon, tingnan din natin yung resback sa kanya ni Sir Ronald Llamas mga kababayan. So ito, i-play po natin. Institution, tandaan nyo, 24 lang kami. So napakadali na maglabas ang ombudsman para sa 8 siyam and then gibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla. Ako naniniwala, mali yung Remember, saan ba nag-umpisa to? Yan. Isa lang, kay dating Secretary Laila de Lima. Na sa kagustuhan niya, ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pruweba, walang ebidensya, at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Di ba? So, yun, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Laila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Ayan. So ngayon mga kababayan, nagsimula lang naman daw yung problema na yan ni Senator Joel Villanueva nung pinanindigan ni Laila de Lima yung pagiging patas po niya na kahit daw yung kalaban mga kababayan ng Aquino administration ay kinasuhan daw. Ano po, at kinasuhan ay itong si Senator Joel Villanueva. Ngayon mga kababayan, ang isa pa dito, hindi daw po deserve ni Ombudsman Boying Remulla na makinig o maging advisor. Ito daw pong si former Senator Laila de Lima na ngayon ay congresswoman na. So ngayon mga kababayan, sinagot po yan ni Sir Ronald Llamas at talagang durog na durog dito itong si Cayetano. Ito ay play po natin mga kababayan. Wait lang bilisan ko lang ng konti kasi baka makapiright tayo. Alam nyo na. Yan. Yan na. Okay, kanina nagpigil to. Pigil na pigil. Bardakulan. Sir. Ang ganyan to Ayan na naman siya. Durog dito si Alan Peter Cayetano. May nagtanong sa akin kanina. He goes again. Anong tawag sa tao na paniwalang-paniwala sa kanyang sariling kasinungalingan? Anong tawag sa kanya? Ano? Yung tumatawag sa sarili na Ambassador of Jesus Christ. Pero mo, eto na naman siya. Yan. Gumawa ng isang napakagandang proposal. Ganda ng proposal. Kailangan daw magkaroon ng representatibo ang mga kulto at ang oposisyon. Sino ba yung tinutukoy na kulto mga kababayan? Alam nyo na kung sino yun. Dito sa ICI. How do you really feel? Independent, no? Hindi ko na matapos. No? Independent cult. Alam nyo na kung sino yung kultong tinutukoy, yung kulto ni Digong. Kaya nga tinawag na independent Nakatatas na naman, BP niya. Mr. Forthwith. Ayan na naman si Mr. Riman. Di ba? Kaya nga tinawag na independent. Bakit mo gagawing partisan? Tama. Ako, hindi naman ako ganun nagpapanggap na matay. Kasi biruin nyo, pag nilagyan niya ng oposisyon mga kababayan niyang ICI, tapos nilagyan pa nitong kulto ni Digong, hindi na po masasabing independent yan. Magiging partisan na po yan. Sa tingin nyo ba, yung mga mapapalagay dyan na kaalyado ni Digong sa ICI, kayang imbestigahan yung mga kaalyado nila na kaibigan ni Digong? Kaalyado ni Digong? Siyempre hindi. Kasi kaalyado nila yun Ngayon, sa tingin nyo mga kababayan, kung maglalagay tayo ng oposisyon dyan, kaya bang imbestigahan mga kababayan nung oposisyon, yung mismong kasapi nila, doon sa oposisyon po nila? Siyempre hindi rin mga kababayan kasi kasama rin nila yon. So ano ba mas maganda? Maglagay tayo sa ICI ng mga independent na mga personalidad na may kakayanang mag-imbestiga at magkaso at magpakulong dito po sa mga sangkot sa maanumalyang flood control. Kasi nga kaya nga tinawag na independent body 'Di ba kaya nga tinawag na ICI mga kababayan? Kasi nga hindi sila partisan. Walang miyembro ng kampo ni Digong at walang miyembro ng kampo ng Dilawan at walang miyembro na kampo ng gobyerno. Talino. No? Pero tumatalino ako kumpara sa mga ito Kaya mas gusto ko silang kasama kaysa dito sa mga kasama ko dito. Sorry naman. Bobo. So, ayun, no? Tapos, oposisyon.
Ano bang ibig sabihin ng oposisyon? Sino nga ba yung opposition? Natalo ka sa eleksyon, sa Senate leadership, ikaw ay oposisyon na. Ang ibig sabihin ng oposisyon ay prinsipyo, plataforma, vision, higher purpose. Higher purpose. Hindi lower organ, no? Sabihin yan. Nako. Ay, shoutout kay Ma'am Dolly Babes ha. Mega love shoutout po. Tsaka kay Tatay Marcos at tsaka kay Nanay Emma. Ayan, mega love shoutout po. At tsaka kay Ate La, kay Ma'am Tri. Mega love shoutout po sa inyo. Yan ang ibig sabihin yan, no? Tapos, oposisyon. Sino ba miyembro niyan? Di ba yan yung iimbestigahan ng ICI? No? Yan yung gusto mo magkaroon ng representasyon sa ICI? Di ba? Ano ka? No? Anong tawag sa'yo? Oh. Tapos, ang lakas ng loob ko. Para sabihin na ang mastermind dito sa mga banat sa kasama mo sa oposisyon na si Boy Dila. Joel Villanueva. Senator Joel Villanueva. Ay si Laila de Lima na pinakulong nyo ng 7 taon kahit walang sala, no? At muntik pang mamatay sa loob ng kulungan. Siya pa daw ang mastermind sa likod ni Carpio Morales, no? Na hinatulan si Senator Joel Villanueva. Di ba? Lakas naman ang loob mo. Mas ka na. Subukan mo na ba makulong na isang araw? Isang araw lang, kahit isang araw. Nang walang sala? No? Yun yung mas masakit. Kaya kakapusing ka, no? Bata. No? Huwag ka masyadong Ang sakit nun, putik, tinawag na bata si Alan Peter Cayetano. Kasi nga naman mga kababayan ito yung problema kay Alan Peter Cayetano, maipagtanggol lang itong mga kasamahan niya dun po sa minority, kung sino-sino na lang ang binabanatan. At saka hindi nyo ba napapansin, bakit mukhang laging si former Senator Laila de Lima yung inuupakan nitong si Alan Peter Cayetano? Konti na lang iisipin namin na malaki ang gusto ni Alan Peter Cayetano kay former Senator Laila de Lima. Kasi tuwing may issue na lang mga kababayan, lagi niyang inuupakan si de Lima. Diba? Laging si de Lima mastermind ng ganito, laging sa kanya nang gagaling yung mga pagbanat dito sa mga miyembro ng minority, dito kina Joel Villanueva. Maliwanag naman talaga mga kababayan na kung kayo ay tatanungin, diba yung pagkakadismiss sa kaso ni Joel Villanueva sa ombudsman, hindi nyo naman talaga alam. Ibig sabihin, kung hindi alam ng mamamayang Pilipino, sinekreto yan. Sinekreto yan mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Magaling, huwag ka masyadong manukat. Dahil pag ikaw ay sinukat, sigurado ko, parang katulad ng pelikula, ikaw ay kukulangin. Diba? Kaya, list lang. List lang. No? Itigil mo na yung mga kabalintunaan na yan. No? Kahit papano naman, kung hindi mo irerespeto ang iyong sarili, irespeto mo ang iyong posisyon. At kung hindi mo irerespeto ang iyong posisyon, di wala nang respetuhan. Wala nang respetuhan, no? Oo. I rest my case. Or nagulan, pero. Anong sabi ka, bro? Tinatanong lang ng mga kung Ako dyan, downer. kung supported daw kayo sa pili ni Senator Trillanes for president. Naku. Ano daw? Thumbs up. Thumbs up. Actions speak louder than no words are there. Kung thumbs up siya, may mga pag-ganun-ganun. Pero puntahan na kaya natin talaga kung ano yung pinakahati ng lahat Hati-hati. sa German. Herman. Makinig muna kayo. Pwede ka magpaliwanag mamaya. Isipin mo yan sa uli. Dahil ngayon, narito na siya. At ang kanyang nag-iisa, Herman Cut. Ako na ba? O, di na ba? Yan. So, mga alaskador, siyempre narinig nyo na yung kasabihang Pilipino na namamangka sa dalawang Ay, tindi nito mga kababayan. Ito siguro mapapasama to sa topic natin ngayon. Tindi nito. Biruin nyo tumira kay eto DDC to tumira nung naubusan ng followers. Biglang bumanat. Bumanat kina Romualdez. Gitna lumulubog. Yeah. Favorite ni Sek yan nung mga election times. Yan ang parati na sinasabi. May namamangka sa dalawang ilog. Yan. So marami na tayong naging poster boy at poster girl ng kasabihang ito. Pero ngayon, ang pinaka-viral at nangingibabaw sa inyong mga social media feed ay si Attorney Regal Oliva. Ang sikat na gender equality lawyer at content creator. Hindi mo kilala yun? Hindi, wala trending. Well, for years, matagal siyang minahal at tinanggap ng kampo ng mga pro Duterte bilang isang matalinong boses na marunong magsalita at may tapang. Tapos nangandidato siya bilang kinatawan ng Lone Congressional District ng Mandawi City. Hindi ko alam yun. Mandawi, Cebu. Nag-persona siya, nag-angat ang kanyang kamay. Si none other than former President Rodrigo Duterte. Vice President Thanks for the intro. Duterte. Ayun, talo.
Pero recently, naging public enemy number 1 siya ng mga DDS. Pumalikad na siya? What happened? What happened? What happened nga? Naglabas kasi siya nung isang tinatawag niya na Regal POV content tungkol sa ICC. Doon niya binanggit ang mga terminong tulad ng libu-libong patayan. Yan. Hango sa dokumento ng ICC at inacknowledge niya ang legitimacy at authority ng ICC bilang isang credible international court. So syempre nahulog sa mga silya nila ang mga DDS para silang sinapak ng sarili nilang fist bump. Tinawag nilang bayaran, traidor, malimbing at user si Attorney Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung sinabi naman ni Regal Oliva, ni Attorney Oliva, yan na lang ang sasabihin natin. Ano talagang totoo naman nga yun. Kasi biruin nyo bakit natin nasabing totoo? Kasi mga kababayan, kung pagbabasihan nyo, yung mga DDS kasi umaasa pa rin hanggang ngayon na makakalaya si Duterte. Si Digong, maliwanag nga na kapag ka ang kaso mo, pumapatungkol sa karapatang pantao, lalo na at sangkot ka sa iba't ibang patay na nangyari nung panahon ng administrasyon mo, ikaw pa nagbumukhang promotor, mukhang malabo ka nang makalabas dyan sa bilangguan ng International Criminal Court. Yan ang totoo dyan mga kababayan. Kaya nga yung sinabi ni Attorney Oliva, yan ay isang sampa lamang sa mga kasamahan niyang DDS na sana magising na sila sa katotohanan na malabo nang makalabas etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Regal. Matindi ang online bashing at backlash. Sa loob ng ilang araw, imagine you have to give it to the DDS online forces. They are formidable. Imagine 1.7 million followers niya. 300,000 ang nawala. Nawala. Unfollow. Iba talaga ang online force ng DDS. Beyond rate naman yan. Ngunit sa kabilang ilog, as expected, pumalakpak naman ng mga Marcos loyalists, mga Yelos, human rights advocates. Sabi nila sa wakas, may abogado mula sa kabilang kampo na nagsabi ng totoo at tumayo para sa prinsipyo. So for a brief shining moment, umugoy ang bangka ni Atty. Regal, natukoy ang puso, di ba? Nagkaroon siya ng pagkakataong tumindig. Pwede sana niyang sabihin at that point, ito ang batas, ito ang totoo. At paninindigan ko ito, kahit sino pa ang masaktan, at kahit mawalang pawang ng libu-libong followers. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari Nang makancel siya ng mga DDS, nagpaliwanag siya, nagpakumbaba, nagsabing na misinterpret lang daw siya. So tila umatras mula sa dating diin ng kanyang sinabi. Ang dating medyo nabahagang buntot. Dahil sa nabawasan. Dahil sa nabawasan. At doon niya naramdaman ang bigat ng kasabihang tungkol sa namamangka sa dalawang ilog. Hindi siya tinanggap ng DDS, even without apology. Dahil para sa kanila, nakita ko na yung totoong kulay mo. Hindi rin siya niyakap ng mga loyalist pinks at yellows dahil para naman sa kanila hindi mo kayang panindigan yung sinabi mo. Hindi ka rin kapani-paniwala. Saan siya napunta? That's the thing. Lumubog. At dito pumapasok ang masakit ngunit totoong aral. Sa politika at public opinion sa Pilipinas ngayon, pwede kang magkamali. Pwede kang kumontra. Pero ang hindi mapapatawad ng tao ay ang pagiging walang paninindigan. Pwede kang tumawid. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya ako talaga, sa totoo lang, ito lagi ko naman po sinasabi sa inyo, lagi natin suportahan yung nasa sa gobyerno. Kasi unang-una, pag bumagsak ang ating presidente, kung sino mang presidenteng mapapaupo, bumagsak yan, damay ang mamamayang Pilipino. Pag bumagsak ang presidente, ang kanyang gobyerno, damay ang mamamayang Pilipino. Kaysa kontrahin mo ng gobyerno, batikusin mo ng batikusin, bakit hindi mo tulungan? Bakit hindi mo ipamalita yung magandang ginagawa ng ating pamahalaan? Para na sa ganun, makarating sa mamamayang Pilipino at maintindihan ng taong bayan. Hindi yung kukontrahin mo na nga, babatikusin mo na nga, gagawan mo pa ng kwento. Yan yung mali dyan mga kababayan. Kaya ako talaga lagi ko sinasabi sa inyo, much better na lagi kang sumuporta sa ating gobyerno. Kung sino yung pinili ng taong bayan, kung sino yung inuluklok ng mamamayang Pilipino, pinili ng taong bayan, yan yung suportahan. Kasi pinili na ng mamamayang Pilipino yan Ngayon, kung kukontrahin mo pa yan, gagawan mo ng kwento, sisirain mo, pag bumagsak yan, bagsak ang Pilipinas, bagsak ang mamamayang Pilipino. Anyway, ituloy pa natin. Mula sa isang ilog papunta sa kabila, dami ng politikong gumawa niyan. Pero kung susubukan mong manatili sa gitna, isang pa sa bawat pampang, lulunurin ka ng agos. Pero hindi bumagsak si Atty. Regal Oliva dahil nagsabi siya ng totoo. Bumagsak siya dahil sinabi niya to, tapos umatras. That's Herman Cass. Magdili-dali. Huwag bumangka. Katulad na. Sa pulsa dyan. Dyan nagkamali mga kababayan kasi parang ang dating, after niya sabihin yung mga opinion po niya base dun sa, kasi abogado naman yan, base dun sa legal na opinion po niya, bigla siyang kumabig at tumira kay Romualdez. Yun yung pagkakaalam ko dyan mga kababayan sa issue po na yan Tutusin, hindi ko na naman dapat pag-uusapan niya pero nasama nga dito. Kaya naikwento ko na rin. Yun nga yung dahilan kung bakit bumabagsak ang isang personalidad dahil nga sa pamamangka
sa Dalawang Ilog. Kasi hindi alam ng taong bayan kung paano siya susuportahan eh. Kayo ba? Susuportahan nyo ba yung si Attorney Oliva? Eh kung alam nyo naman na naging DD-shit yan, tapos binawing bigla yung sinabi, di ba hindi niya pinanindigan? Syempre hindi. Ngayon yung mga DD-shit hindi na rin susuporta kasi nakita nga naman yung totoong kulay niya. So para sa akin mga kababayan, mas maganda na kung ano yung pinaninindigan mo, yun na yun. Wag ka nang kumabig pa sa iba. Mas maganda na kung ano yung nasabi mo, yun na yun. Kung babawiin mo man, paliwanag mo ng tama. So yan po yung nangyari dyan kaya Attorney Oliva. Natakot maubusan, mawala ng followers, kaya biglang kumabig ulit pabalik sa mga DD-shit. So para sa akin mga kababayan, yan yung nakakatakot na influencer, na nagbibigay ng pahayag, nagtuturo sa taong bayan, nagbibigay ng advice, opinion, reaction sa mga issue na nangyayari. Kasi kung hindi niya kayang panindigan yung sinasabi po niya, wala talaga. Wala po talaga mangyayari. Kawawa lang dyan yung mga taga-suporta po niya. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil po mga kababayan dito sa sinabi ni Sir Ronald Llamas laban po dito mga kababayan kay Alan Peter Cayetano. Kasi nga naman parang ang dating, ang sinisisi ni Alan Peter Cayetano kung bakit nagkaroon ng issue itong si Senator Joel Villanueva ay si former Senator Laila de Lima na ngayon ay kongresista na. So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.